We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Pagsalpok kan delivery van sa pedestrian refuge sa pool sa CCTV. Snatcher pinagtarabangan dakupon kan mga residente sa Albay. Asin, LGBTQIA+ community sa Catanduanes, makolor na pigselebrar ang Pride Month. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Naiirahay pa sa ng pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur na nabudalan kan Abril, liwat na naraot makalihis mabudalan kasubagong maagahon kan sarong delivery van. Mantang rider gadan makalihis magulungan kan sarong van sa Milaor, Camarines Sur. Ani ba pang road accidents aramunta sa report ni Chris Novelo. Sa pool sa CCTV ang pagbangga kan delivery van na ini sa pedestrian refuge sa National Highway sa San Fernando, Camarines Sur. Gikan sa Daet, Camarines Norte ang lunadan asin ma-deliver kutat nining feed sa Banwaan kang Nabua, Camarines Sur. Tatawid siya ng tao iniwasan ko tapos biglang bumalik tumama ako sa gitna. Alagad sa investigasyon kan kapulisan enot na subot na inako kan driver na nakaturog sa kaya haros kinakan kan pigmamanayang lunadan ang balyong linya kan tinampo asa sa nakabangga sa pedestrian refuge. Hinapot ko siya kung paano nangyari. Tulos-tulos niya pong sinimbag na nakaidlip daw siya, nakaturog siya. Tig-clear naman kan mga personahe kan DPWH 2nd District Engineering Office and debris kagnadan niya na pedestrian refuge. Sa Milaor, Camarines Sur, dead on arrival sa ospital ang rider ni motorsiklo. Makalihis magulungan in van sa barangay Balagbag. Sigun sa PNP, nakasabit ang rider sa nakaparadang garong hasta sa mawaran inining kontrol. Nakaapon ang rider asin sakto man ang pag-agi kan van kaya nagulungan ini. Nagkaaragla naman subot ang ambos lados. Sa Pamplona, Camarines Sur, tuminagilid ang sarong cargo van sa National Highway sa Barangay Salvacion. Susog sa kapulisan kaskas ang padalagan kan driver kan lunadan asa sa ma-sideswipe kaini ang sarong truck rason kan pagtagilid kaini. Maswerteng mayo manig nakulugan sa insidente. Sa siyudad Ninligaw, mahihiling ang sarong motorsiklo na nag-overtake sa pinagsusundang tricycle. Huli takaskas ang padalagan kan rider asin mahalas ang tinampo kaya nawaran inining kontrol asin dagos na nagsemplang ang lunadan. Naalanganin man subot ang rider huli ka nakabalandrang itom na kotse. Lugadan ang rider asin backride kaini. Nagkaaraglo man ang rider asin may sadiri kan kotse. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sarong lalaki sa Daraga Albay pigtarabangan na dakupon makalihis ining mang snatch nin wallet sa lugar. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang pagdalagan kan sarong lalaki pabalyo sa tinampo sa sentro kan Daraga Albay. Aban-aban pa, na corner na ini kan perang persona asin mga personahe kan PSO. Ang lalaki sa video, sospek palan sa panghahabon sa sarong estudyante. Kabulang kami. Papuntang munisipyo, nagtawag ako sa radyo, yung naka-basement dito. Saka inabangan nila. Enot digdipig sundan subuot kan sospek ang biktima asin kan makaabot sa lugar na mayo ng CCTV, tumana ka iniinagawan wallet kan biktima na may laog na labi 5,000 pesos. Tulos man nakahagad tabang ang biktima kaya piglapag kan mga tao ang lalaki na pinurbaran pang magdulag. Nung nailin ko na, dinakop ko na lang bigla. Hindi ko man kung may patalim o ano man, basta siya dinakop ko. Nagresponde man tulos ang kapulisan kaya dagos na ining inaresto. Sa ngunya, nasa kustodiya na inikan kapulisan para sa maninigong disposisyon. Ning sospechado taga Concepcion Pequeño ki Naga City.
Sa nganyan, nagpa-parking attendant ini sa Legazpi. Kaya siguro medyo burnout na siya sa Naga or sa Legazpi. Pigtry niya digdi sa Daraga, nagkataon na minala siya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagkapirang sa Shane in pigtutubudang shabu asin marijuana nakuha sa posisyon kan duwang lalaki sa ginibong buy-bust operation sa Naga City. Naga City PSO, igwamanin pangapudan sa publiko katakod ka nagpapadagos na laban kontra iligal na droga. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Hindi ako sila bibentasin. Kahit tanongin nyo po dyan. Gusto na bahala sa inyo. Iyan ang depensa kan saro sa mga subject kan ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Lerma, Naga City. Pasado alas 11:30 nin matanga kan Hunyo 25. Alagad basado sa Naga City Police Office. Ang suspect pati inaan saro pang kaibanan kaini kan madakop sa operasyon parehong nasa illegal drugs watch list. Buot sabihon, validated kan PIDEA, PNP, asin kan barangay ansay dang pagkakaimbuelto sa illegal na transaksyon. Ito pong suspect natin na si alias One-Port, no? Isang 34 years old, ay nakuhanan po siya ng 4 na sachets, and ang isa po doon sa 4 ay marijuana ang laman, marijuana. And ito naman pong isang suspect natin na si alias Makmak, na isa ring 37 years old, ay nakuhanan po ng 3 sachets, and ang isa po doon sa sachet ay marijuana din, suspected marijuana. Pigaaram pa ang kabilogang kantidad kan mga nasamsam na illegal na droga. Mantang ang duwang suspetsado, nasa kustodiya ngunyan kan NCPO Station 5 para sa magkakanigong disposisyon. Liwat man na pig-anunsyo kan Naga City Public Safety Office, an isumbong mo ang pusher hotline, nganing mas dakol pa subuot an madakop na mga nagwawaras nin illegal na droga. So kung igwa dyan sa barangay nindo na aram nindo, bistado nindo, na nagtatransaksyon, nagpapabakal, dahil mag-alangan, i-text lang. Dahil man po hagado ng mga pangaran nindo. Ang mangyayari, pag naitaon nindo ang impormasyon, ang satuyang enforcement team, iyo ang mabalide. PIDEA, PNP, CIDG, NBI asin an Mobile Force Company, iyo subuot iyan an mahiro para makumpirmaran impormasyon. Kaya syerto talagang daiman may imbuelto, ang nagtimbre ka ini. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Kilometrong raraot asin rulubak na tinampo sa Pili Camarines Sur, haloy ng agrangay kan pirang motorista asin mga residente. Nakatala ang pagpapakarhay kan tinampo pigdulok na kan LGU sa national government asin hurot na mapondohan sa masunod na taon. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kahit 5 barangay ang sakop asin inaagihan kang nasa 22 kilometrong tinampo dyan sa Upper Barangay kan Pili, Camarines Sur. 5 barangay man ang haloy nang nagtitiyo sa raraot asin rulubak na tinampo sa lugar. Raraot asin lubak-lubak na tinampo. Ini ang halay ng agrangay kan pirang residente asin motorista sa pirang barangay sa Pili, Camarines Sur. Ang tinampong ini sakop asin inaagihan ang mga barangay kan La Purisima, Bagong Sirang, Del Rosario, Curry asin Santo Niño na may labang nasa 22 kilometro. Apwera kan raraot asin rulubak na tinampo, takaw aksidente man subot ini asin peligroso na para sa mga motorista. Sa barangay sa lugar na yan, may agyan na ako yan, salit lang, kung minsan kisarabatan. Yan nakaka-discuss mga konflikto. Problema talaga niyong tinampong iniyo. Masakitong po baga pag nagpapasentro na ano yan. Opo, nalubak. Makauga ko na po talagang magbiyahe. Susog sa LGU Pili Partekan Provincial Road ang lugar na aminadong haloy na subot na raraot asin lubak. Susog sa alkalde na idulok naman ninda ini sa DPWH asin national government asin posibleng sa masunod na taon mapondohan na ang pagpapairahe sa raraot na tinampo. Sa tabang subuot kang national government, maiirahe ang tinampo para sa road network inhulita may establishmento subuot sa lugar na nag-export nin produkto. Now, iya po magiging siyang DTI road, tama kang DTI. Ngunyan, nagdumana ang DPWH regional office, then kaibanan itong district office kang DPWH.
So beginning ko, ngunya na 2025 makaiba naman siya. Kate, an asigurasyon kan LGU hihingwahon ninda na mapapondohan an repair asin construction kan tinampo. Nagahagad man inining dispensa sa mga residente asin mga motorista na nagaagi sa lugar. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga maray na epekto kan one-time big-time operations kan PNP, nahihiling na subuot kan Naga City Public Safety Office. Alagad volume kan mga lunadan sa syudad, di man giraray na iinaan. Paano daw ini mareresolberan? Aramon tayan sa report ni Jessica Calino. Mas dikit na mga aksidente sa tinampo. Mas dakol na mga nagpaparehistro sa LTO. Iyan subuot ang naging epekto kan anum na bulan ng one-time big-time operations kan Naga City Police Office, katabang man ang iba pang enforcement agencies. Maray na bareta subuot iyan. Alagad ang kaipuhan pang tutukan, ang volume reduction na hasta sa ngunyan, dai pa narerealisar. Sigun sa PSO, nagtitinir kayang dakol ang numero kan mga bihikulo na nagbabiyahe sa laog kan syudad. Ang sa tuya pong mga barangay, labo-labo naman kadtong sa indang barko, barangay road clearing operation. I-clarify mi lang po, bako ining operation kang syudad. Iniyo po pinagmandato kang DILG na ang mga barangay magkondusir ning road clearing operation sa indang mga lugar, sa indang mga area of responsibility. So, gusto sabihin, mandatory, bako pong optional. May dugang man na wheel clamp na pigtao sa PSO para sa nagpapadagos na operasyon kontra sa mga nakaparada sa pigpapangalad na mga lugar. Siring na sana sa luwas kan Bicol Medical Center. Apwera pa ka nagpapadagos na OTBT as in road clearing operations, yaon man ang LTO-LGU Interconnectivity Project kung sa parte kan proyekto ang pagdistribuer ni nasa 60 gadgets na gamit pan tiket. 21 sa mga ini ang pigtetesting ng unyan kan pirang enforcers, siring ni Abigail na may nasampulan tulos kasubago sa ng aga. Ay hindi kaya mas madali siyang magamit. Kumbaga sa day ka na mga parasurat. Tapos hindi kaya pag ang tinao mong ticket, talagang obligadong magbayad ang nakakabayo data. Inimalaog din sa system kang LTO. And the same time sa city, sa public safety office, gayud naka-computer iniyo. But sabihon, ana ay rehistrong bayolasyon, may merit tulos sa LTO. An abiso sa nakan PSO, picturean tulos sa itataong ticket kung dai pa mababayadan, ta thermal paper ini, asin posibleng mapara sa naan nakasurat, makalihis ang pirang aldaw. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Day pa sana nahahaloy kan magpaluwas nin Statement and City Accounting Office na naglilinaw na mayong irregularidad sa laog kan local government kan syudad ni Naga. Para maaraman ta ang bilog na detalye asin ang ginigibong lakdang kan opisina sa pagsara kan mga dokumento kan gabus na financial transactions kan syudad. Makakaulay ta si Miss Ruby Singson, an acting accountant kan Naga City LGU. Diyos marhay na hapon po, Ma'am Ruby. Diyos maray na hapon din po, Ma'am Kate. Yes, Ma'am Ruby, Ma'am, para po sa kaaraman kan gabus, ano po si naging laman o resulta kan COA audit report sa mga transaksyon sa LGU? Sero po sa nakalaog sa audit report kang COA po, itong mga status po kang mga disallowances sa mga transaction kang city. So, report on disallowance kang syudad po. And may hiling po duman sa report na ito na mayong disallowance na naresibi po ang syudad. Oo, ma'am. Mga anong taon po ini? As in, ano po ang buot sabihon kan notice of disallowances? Ayos po. Yung base sa statement ko po, from 2018 to 2023 po. And ang gustong sabihin po kay account notice of disallowance,
Ibig sabihin po, after post-audit po kang COA kan sa moyang mga transaction, kung may nahiling sindang irregularity or di po nagsusunod sa mga rules and regulation on government expenditure, kaya disapprove po sa audit. Oo, ma'am, ano po ang ginigibukan sa tuyang opisina sa pagsara kan mga dokumentong nagaagi sa Indo? Como pagsyerto na mayong nangyayaring irregularidad sa gabus na opisina kan City Hall? Saro po sa mandato kan sa moyang opisina, ang ginigibong mi po itong inaapod na pre-audit function. Ibig sabihin po, bago po maggasto ang syudad, bago po magpaluwas ng kwarta, ng bayad, sa gabos po, like mga payroll or disbursement voucher para sa settlement ka mga payable or bayadan kang syudad, sinisiguro mi po na kompleto ang supporting documents and gabos na transaction po nagsusunod sa mga batas. Oo, ma'am, assurance na lang po kan sa indong opisina na mayong nangyayaring anuman na irregularidad sa gabos na transaksyon sa City Hall. So, siring man po sa dati may pangginigibo, padagos po kami sa paggibo kan sa mong mandato bilang mga public servant. Sinisiguro mi po na ang gabos na transaksyon kang syudad, kompleto po nare-record sa libro, nare-report sa COA. Gabos na paid transactions po, nare-receive ni COA ang mga dokumento para po sa indang ma-audit. Ang katunayan po nga ni kayan, dahil kompleto mi siyang naisasubmit sa COA, mayo po sindang na-issue na notice of disallowance or masindang nahiling na irregularity sa mga transaksyon. Alright, Jos Mabalos po, Ruby Singson, Naga City Accounting Office. Day napugulan kan makukusog na bulos kan uran an Pride March na ginibo kan LGBTQIA+ community sa Banwaan kan San Andres, Catanduanes. Suulot kan mga ini an makukulor na mga bado na obhetong ipahiling an sa indang importansya sa komunidad. Nagpartisipar digdi an haros 200 katao nagikan pa sa manlaen-laen na banwaan sa probinsya. Ang aktibidad na ini may koneksyon sa selebrasyon kan Pride Month ngunyan na Hunyo. Tayo po dito sa San Andres, Catanduanes ay nakikisa sa celebration ng Pride Month at tayo po ay nagsusulong ng inclusivity at equality across all sectors of the society, particularly na po dito sa members at allies ng LGBTQ. Let's get digital. That's the goal kan Department of Information and Communications Technology o DICT. Kaya tanganing maiheras ang intensyon na ini sa publiko. Nagbugtak naman nin booth ang DICT Camarines Sur sa duwang branch kan Sarong Mall sa Naga City. Digdi pwedeng magpatabang ang sisay man na ma-download asin ma-access kan eGovPH app sa indong cellphone. Pwede digding ma-access ang pirang government services, arug kan PhilHealth portal, maka-generate nin digital national ID asin an e-travel na kinakaipuhan kan mga OFW. Pwede man maggibo digdi nin resume para matabangan kan dole na makahanap nin trabaho. Igwaman nin icon kung saan pwedeng magpaabot nin report sa PNP. Piguhurot kan DICT na magkaigwa nin MOA asin mailaog na digdi ang mga serbisyo kan iba pang government agencies pati na kan mga LGU. Very safe siya kasi inaagadan mo na ning MPIN. So para siyang bank application na bago mo ma-access kailangan may MPIN. Tapos may one-time PIN. So yung one-time PIN na yun, every time na ma-access ka, hahagadan ka ito. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Desisyon kan korte na nagdi-dismiss sa huring drug case ni dating Senadora Laila De Lima ikinaugmakan sa iyang pamilya sa Iriga City. Pamilya kan dating senador may pasarin sa subuot mga nasa likod kan gibo-gibong kaso kontra sa dating senador. Uyan report ni Chris Novello. Justice had prevailed. We are all very, very, very happy of what is really happened. At least waiting for so many years, here it comes.
Ini ang reaksyon kan pamilya ni dating Senadora Leila de Lima makalis i-dismiss kan Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ang huring drug case na pigsunad kontra sa dating senadora. Iniman ang korte nagtugot sa dating senador na makapagpiyansa kan 2023. Dawa day nakapulis sa Iriga City ang dating senadora sa rong misa ning pasasalamat ang ginibukan pamilya kaini sa Fatima Chapel para sa naging trayumpo ni de Lima. Inatindiran ini kan partidaryos, amigo asin amiga kan dating opisyal. Makikita natin sa mukha ng mga attendees natin ngayong hapon dito sa Thanksgiving Mass na ito, masasaya tayo. Ang pagkakaakwit subuot kan dating senadora, pagpapahiling subuot dawa medyo nahaluyan, alagad sa hurian katotohanan man giraray ang nagluwas. May pasaring man ang pamilya de Lima sa subuot mga nasa likod kan gibugibong kaso laban sa dating senadora. I think it is a big karma for them. Big karma for them. Just imagine how they destroyed the attorney, the senator. So, maghintay lang sila. Dahil ang karma, bahala sila maghintay whatever happens to them. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kinumpirmar kan Provincial Veterinary Office na duwang kaso nin ASF ang nairehistro sa Banwaan kan Pandan, Catanduanes. Sigun sa opisina basado sa bagong guidelines, tuyong igwang saro hasta duwang urig ang nagpositibo sa sarong lugar, selective depopulation o ang nagpositibo sa nang urig ang gagadanon. Kung tulo pataas na ang nagpositibo, saka na mapautob nin depopulation sa 500-meter radius. Sa ngunyan, pig sa irarum na ang Pandan sa red zone, mantang nagkukundusir naman nin active surveillance asin nagkuha naman nin mga blood samples sa iba pang banwaan sa probinsya. Plywood na nakabagat sa drainage nagkausanin pagbaha sa porosyon kan Barangay Triangulo, Naga City. Paghalikan nakabarang plywood, naging pasakitan para sa barangay, hulita sementado ng takop sa kanal. Paliwanag kan City Engineer's Office sa Aramunta sa report ni Jessica Calino. Ang dakulang plywood na iyan, iyudaan nagkausa kan matulong aldaw na daing nagkukulpang baha sa Zone 6 kan Barangay Triangulo, Naga City, puon kan Domingo. Siguro pa si manhole, si Purma nahulog na nalapa, nakalagduman sa labot. Kaya nakalimin po ito, nag-atirang po sa tubig. Sigun kikagawad Santiago, nakatuoda na kan barangay ang regular na paglinig kan mga kanal, tanganing mahali ang mga nakabagat sa agihan kan tubig asin maibitaran ang mga pagbaha. Alagad sa pagkakataon na ini, medyo nasakitan da asinda, ta sementadong intero ang ibabaw kan kanal. Mayo nin takop na natuturo tanggal sana. Marita si barangay may jackhammer sa generator, bidrami duman. Proyekto kan DPWH ang tinampo na nakakasakop sa drainage. Kaya mayo subot nin detalye ang Naga City Engineering Office kung taano tamayo nin takop ang kanal asin diretso sa nang sinemento ang tinampo. Pigtahuban na sa namo nanin rueda kan barangay ang binungkal na porsyon ang City Engineering Office. Iyo naman subuot ang maasikaso kan pagbugtak nin takop nganing madali man na malinigan asin maibitaran ang mga pagbaha sa lugar pati na sa mga apektadong barangay. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, sarong bagong low pressure area ang nabilog sa laog kan Philippine Area of Responsibility kasubagong aga. Huri ining nanotaran sa east, southeast kan General Santos City. Sigun sa pag-asa, hababa sa ngunyan ang tsansa kaining maging bagyo, alagad, posibleng padikit-dikit na nagrarani sa southeastern Mindanao kung saan ini posibleng mag-dissipate o matunaw. Nakapalaog ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mapauran yan sa haros bilog na Mindanao, mantang easterlies asin thunderstorms man sa natatadang parte kan nasyon. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin makukusog na uran sa pirang parte kan Camarines Sur, kaya maging andam po kita sa huma nin baha o landslide. May pag-uuran man sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Posible man na mag-uran sa iba pang parte kan nasyon.
8 oras na power interruption ang mamamatean sa aga sa pirang lugar sa Banwaan nin Pili, Camarines Sur. Mapuunan brownout alas 9 nin aga asin madurar hasta alas 5 nin hapon. Maaapektaran kaini ang mga barangay kan Bagong Sirang, porsyon kan Del Rosario, Sagrada Himao, Norte Puro, asin Himao, Ilawod. Ini para subuot para tauan nin dalan ang line maintenance works asin clearing kan Casureco 2 sa nasabing lugar. Duwang pulis pili sa Camarines Sur inomaw kan netizens makalihis imanehar ang magabat na bulos kan trapiko. Mantang pigtutukudan ang nakalaylay na linya ning kuryente na nasa bitan ka nag-aging tanker truck sa lugar. Bistuhon tasinda sa pagtutok ni Chris Novelo. Nag-ani nin pag-umaw ang ginibong pagmanihar kan duwang pulis pili sa bulos kan trapiko durante kan rush hour kasuudma sa Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Apuera kaya sa pagmanihar kan bulos kan trapiko ang duwang pulis nakatindog sa tahaw kan tinampo mantang kapot ang kawayan asin pigtutukod ang nakalaylay na service drop wire kan Casureco 2 nganeng day magsabit sa mga nagaaging lunadan. Naglaylay kay Anwar kan masabitan inikan sa rong tanker truck na pasiring sa syudad nin Legazpi. Bilib man ako sir dahil naka-survive mo yung mga traffic kaya naagapan niya man sa mga palaog tapos paluwas ng mga sasakyan. Binistoan mga inina si Patrolman Leo Mar Bongadillo asin Corporal Reggie Villaflores. Sigun kay Corporal Villaflores, nagkaw sa subuot nin pagabat sa bulos ning trapiko ang naglaylay na wire kaya na isinda nagduwa-duwang imanihar ini. May NC2 sa Basic Electrical Maintenance Installation si Corporal Villaflores kaya aram niya na tayo matuloy ang kuryente sa kawayan kaya iyon ang ginamit niya na pangtukod. Kumbaga, kargo di konsensya man kung may mangyayari duman sa mga motorista na maagi kaya sabi may sa dikit na paagi na pagtuon lamang kang at kadtong wire makatabang kami sa mga nag-aaragi para mayo ng ma-aksidente o ma-disgrasya duman makuryente or masabitan kang wire. Haros 30 minutos man subot sindang nakatindog sa tahaw kan tinampo antes dagos ining nairahay kan Casureco 2. Susog sa Casureco 2 salbado man subuot ang ginibo kan duwang pulis gamit ang bagay na dai nabubulusan ning kuryente. Posible subot na dai nasunod o naglaylay ang wire sa lugar huli subot kan kawaran nin service pole kan consumer. Dapat igukitang standard na langkaw at least day magbaba sa 18 feet. Kaya tigre-required ta po na magkaigwan ning service pole. At least maglangkaw man siya, masunod ta itong standard na langkaw na dahil dapat magbaba sa 18 feet. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. 1,972 enumerators. Arog kaiyan kadakul ang kinakaipuhan ngunya na tao kan Philippine Statistics Authority Camarines Sur. Sinda ang mga magiging katabang kanahensya sa gigibuhong 2024 Census of Population asing community-based monitoring system. Bukas ang posisyon para sa mga makakakumpleto nin second year college sa old curriculum asin sa mga senior high school graduate. 491 pesos per day ang sahod. Extended hasta sa June 30, 2024, pwedeng magpasa nin application requirements ang mga interesadong aplikante. Dawa tigura na patuk pagiraray ang halo-halo sa mga taga-Sorsogon. Sarong tindahan kaya sa may coastal road kan syudad, ang pigbabalik-balikan kan mga tao huli sa saindang halo-halo with a twist. Apara kaya sa ordinaryong halo-halo, saro sa mga kakaibadigdian sa indang special creamy pili halo-halo kung sa inharos 14 ingredients ang pigbubugtak. Mahihiling man sa toppings kaini ang mga pigpinong pili nuts. Apara kaini, maski ang mga yelo talagang creamy asin masiramaan namit. Huli ta saroan pili sa mga produktong makukuha sa Sorsogon kaya naisipan subuot kan may sadiri kan tindahan na ini nagibuhon sentro kan sa indang special halo-halo kan nasambitan ng produkto. May secret ingredients po tayo dun sa yelo. Kami lang ang gumagawa. Tapos ngayon po is may twist po kami ngayon. Yun yung special creamy pili halo-halo. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, as iniklik ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.